Salamat siyempre sa Lord dahil muli po ako naka-attend at siyempre kay Aileen kasi wala po siyang sawa na i-remind ako palagi dahil alam ko na darating din po yung panahon kung sisikapin ko po nangyari yung salita ng Diyos. Ako din po yung lalago at aano. At siyempre po, una, kung paano ko pa mas nakilala si Lord, nung umatin po ako ng encounter, marami po ako narinig na iba't ibang malungkot na pinagdaanan. Ganun din po ako. Kaya ko lang po sa inyo, yung 2017 po, buti na po ako di makabalik ng Japan. Kasi alos ilang taon ako di bumili ng Pilipinas. Tinakawan mo ako. Lahat po yun wala sa akin. Akala ko hindi na ako makakabalik ng Japan kasi isang buwan lang po yung bakasyon ko. Naging 6 na buwan dahil lahat po nakuha sa akin. Bumalik po ako sa zero. Kaya sobrang na-depress po talaga ako. No? Kaya wala akong ginawa kundi manalangin sa Lord na sana bigyan niya pa ako ng pag-asang makabalik ng Japan. At kung nagkasakit po ako talagang sobra din po ako na-depress kasi akala ko yung sakit ko. Pupunta na sa dialysis pero hindi po. Salamat po dahil nakuha na po sa gamot. Hindi po ako na-opera. Kaya talagang kung hindi po tayo makapit sa Lord at magtitiwala sa Kanya, hindi po natin malalagpasan yung mga pagsubok. Kaya yun lang po yung hindi ko sa Kanya. Sana tulungan niya ako na mapalago pa ako sa ganitong pag-aaral at yung malalig po yung pananampalataya ko para sa Kanya. Tsaka yun lang po dahil dahil kay Aileen, hindi po talaga ako makakaat sa mga ganito kasi hindi po siya nagsasawa na i-remind ako. Kaya thank you Ay kasi alam ko minsan nakakatagli ako sa iyo kasi may mga dahilan naman kahit gusto ko pero hindi ko nila po masabi talaga sa lahat. Kaya ngayon nagpapasalamat ako sa Lord kasi talaga hindi niya ako pinababayaan. Hanggang napapatuloy po ako sa pagpapagamot at saka nagkaroon po ako ng maayos na tirahan. Kaya sana lang kung mananatili pa ako dito sa Japan, sana mapagpatuloy ko po yung ganung pag-aaral. Kaya salamat po.